Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ustaz. Mga kapatid sa Islam at mga pinagpipitagan na naming mga televiewers na patuloy na sumusubaybay sa ating programa na pinamagatan po naming Repentance, Tauba sa Arabic, Pagbabalik Loob sa Tagalog, ay napansin po ninyo kung gaano kabuti sa panig natin bilang mga tao na tayong magbalik loob. At gaano naman ang kagalakan ng ating dakilang Diyos na si Allah Subhanahu wa Ta'ala na makita po niya sa bawat isa sa atin na tayo ay nagbabalik loob sa Kanya. Di ho ba? Oh, Ustaz. Kaya nga yung ating nabanggit, Ustad, na example nung taong nagbabalik loob, no? Binanggit nga na mas nasisihan si Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang alipin na nagbabalik loob kaysa anya doon sa tao na nawala yung kanyang kamelyo doon sa disyerto at natagpuan nito. Oo. Di ba? Kaya nga yung buhay niya. kung ganun, kumbaga nailigtas din yung buhay ng tao. Sapagkat inaasahan niya na yung kamelyo niya, may dala-dala nga yun na pagkain at inumin, nawala yun. Pagkatapos ay natagpuan niya, nandun na rin sa unahan niya. At ayun, buhay siya, di ba? Bubuhay siya at siya naman ay nagkamali pa sa tindi ng kanyang kagalakan. Sa halip na sabihin niya, "O aking Panginoon, ako ang iyong alipin," ang nasabi, "O Allah, ikaw na aking alipin, ako na yung Panginoon." Ayun, nagkamali sa tindi ng kanyang kagalakan. Samantala, may komentaryo dyan si Sheikh Ibn Uthaymin, no? Ang sabi nga niya, in his explanation of this hadith, the author Al-Nawawi, Rahmatullah, says the servant of the Messenger of Allah in reference to Anas radhiyallahu anhu, whose mother brought him to the Prophet sallallahu alaihi wasallam upon arriving in Medina and said, "Here is Anas ibn Malik to serve you." The Prophet sallallahu alaihi wasallam accepted him, and Anas radhiyallahu anhu became the servant of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Anas radhiyallahu anhu related that the Messenger sallallahu alaihi wasallam said, "Verily Allah is more delighted with the repentance of his slave, more than the happiness of a man who finds his camel after losing it." And he mentioned the story that a man was in a desert alone with no water, food, or people, and he lost his camel. He searched but failed to find it, so he went to sleep under a tree, awaiting death. He lost hope in finding his camel and lost hope in life, for his food and drink were on the lost camel. Then suddenly, in this state of hopelessness, he finds his camel right in front of him. Its reins attached to the same tree has slept beneath. What is comparable to such happiness? No one can truly relate to such joy except one who was in the same situation. Indeed, it is great joy, joy of life after death. For this reason, he took hold of its reins and cried, "O Allah, you are my slave and I am your Rabb." He wanted to praise Allah by saying, "O Allah, you are my Lord and I am your slave." But due to his extreme joy, he made and mistakenly switches around. From the benefits of this hadith is evidence of Allah's Azza wa Jal happiness with the repentance of his slave to him, and that he, Subhanahu wa Ta'ala, loves this deed greatly. But this is not due to his need for our deeds and repentance, for Allah is free of needs from us. Rather, this is due to Allah's love for generosity, for He Subhanahu wa Ta'ala loves to pardon and forgive. This is more beloved to Him than taking retribution and imposing blame. For this reason, Allah loves the repentance of the slave. So in this hadith, there is encouragement towards repentance due to Allah's love for it and the benefit it holds for the slave. Ayan, kung ating nanlalagumin yun, simple lang naman ang ibig sabihin ng ating binanggit, Ustad. Kundi bagkus na si Allah Subhanahu wa Ta'ala, talaga namang mas hinahangad niya na ang tao ay magbabalik loob sa Kanya. Kaya nga,
batay doon sa salawikain ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binibigyan tayo ng encouragement. Kumbaga tayo ay hinihimok na tayo po ay magbalik loob. Sapagkat mas nanaisin, mas hinahangad po ni Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay makinabang, no? Sa mga biyayang inilalaan niya, kaysa tayo ay parusahan. Ayaw niya yun yung magpaparusa Kaya lang, kailangan parusahan kung dapat na parusahan. Pero hanggat maaari, ang gusto ni Allah subhanahu wa ta'ala, yung tayo ay patawarin sa ating mga kasalanan. Kaya nga pagka tayo patatawarin, may nabanggit dyan ng mga scholar, no? Ano binanggit ng mga scholar pagka tayo ay lalapit sa Kanya? Kapag lalapit tayo sa Kanya, talagang mas lalo siya malapit sa atin. Masyado siya malapit sa atin. May binabanggit yan May binanggit ang ano doon, Ustaz, yung Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sinabi sa salawik, ang Allah mismo, Ustaz, sa Hadisul Qudsi. An Abi Dharr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah azza wa jal fi Hadisul Qudsi, man iqtaraba ilayya shibran iqtarabtu ilayhi dhira'a wa man iqtaraba ilayya dhira'an iqtarabtu ilayhi ba'an wa man atani yamshi ataituhu harwalah. Rawahu Muslim. Ayun. So, ibig sabihin nun, Ustad, na sinabi ni Allah, sino sabi niya magpalapit sa akin, lalapit sa akin ng isang dangkal, ay ako naman ay mas mapalapit sa kanya ng isang siko. Ayun. 2 dangkal yun. Sino naman sabi niya lalapit sa akin ng yung isang siko, ay mas lalo kong malapit sa kanya ng 2 siko. Ayun. Waman atani yamshi ataituhu harwala. Sino sabi niya yung darating sa akin na naglakad, ay ako naman ay papunta sa kanya ng patakbo. Ayun. Grabe. Yun, Ustad, yung... Imagine, mga kapatid sa Islam, no, at mga kababayan, ganyan tayo kamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala. No? Kaya binibigyan tayo ng pagkakataon para tayo ay makapagbalik loob sa Kanya, para tayo ay makapagsisi. Pero may limitasyon yun, di ba? Meron, Ustad. Ano yung mga limitasyon, Ustad? Pagka tayo magabalik loob. Hanggang kailan yung hangganan nun? Oo. May limitasyon, Ustad. Dalawang time limits. Yan. Oo. So, babanggitin natin. Sa babasahin natin sa wikang Arabic, hal lit-tawbati ajal? So, yun po yung katanungan. Interrogative sentence. So, lit-tawbati ajalan. Ajalun, al-awwal, ajalun fi haqqil abdi, والثاني أجل في حق الدنيا. أما الأجل في حق العبد قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنه إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي حديث حسن. والثاني أجل في حق الدنيا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى عن عبد الله بن قيس الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تشرق الشمس من مغربها. رواه مسلم. So, pakisalin po sa... Ganito lamang po ibig sabihin ng Ustad sa kanyang nabanggit, no? Is there any time limit of tawbah? Tawbah has 2 time limits. Okay? One is the limit in the right of servant of Allah. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, Allah will accept the repentance of his servant so long as the death rattle is not sounding in his throat. Once the death rattle is sounding and the soul has reached the throat and the dying person actually sees the angel of death, then he can no longer repent. And in Abu Musa al-Ash'ari, may Allah be pleased with him, reported, the Prophet, peace be upon him, said, Allah the Exalted will continue to stretch out his hand in the night so that the sinners on the day may repent, and continue to stretch his hand in the daytime so that the sinners of the night may repent until the sun rises from the west. Pakisalin sa improntong Tagalog, Ustad. Kaya nga, meron ba anyang limitasyon o hangganan sa pagbabalik loob? Meron.
Mayroon. Ang pinaka Dalawa. limitasyon niyan ay dalawang bagay lang. Dalawa. Ano po? Yung tinatawag na kapag ka ang kamatayan ay nandun na sa kanyang lalamunan, hanggat hindi pa nakararating doon sa lalamunan, ay meron pang karapatan na makapagbalik loob. Yun ang karapatan, Ustad, ng alipin. Ng alipin. Kay Allah. So kapag hanggat hindi pa nakararating dito sa lalamunan, yung pinakakaluluwa, yun ang pinakalimitasyon. At ang ikalawang limitasyon, hanggat hindi pa sumisikat ang araw sa kanluran. Yun lang po ang pinaka paglalagom doon para hindi masyadong mahaba. Yun lang ang pinaka-issue. Mga kapatid sa Islam at mga pinagpipitagan na nating mga televiewers. Kaya na ibinibigay sa ating pagkakataon. Yung hindi pa tayo naghihingalo. Yun, yung mamamatay na, andito na eh. Nandun na yung, hanggat hindi tayo nakikita ng angel of death. Hindi pa natin nakikita. Okay? At saka hanggat hindi pa sumisikat ang araw sa kanluran. Ayan. Meron pa po tayong pagkakataon na tayo ay magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ibig sabihin doon, Ustad, pwede natin maya, yung tungkol doon sa, i-elaborate natin, tungkol dito doon sa yung araw na kapag sisikat sa kanluran. Yan. So, sa mga susunod nating presentasyon, ipaliliwanag natin yung mabuti. Samantala, doon muna natin hinahangganan ang ating presentasyon na tayo nga ay inaasahan ni Allah subhanahu wa ta'ala na magbabalik loob sa Kanya habang tayo ay may buhay at habang hindi pa sumisikat ang araw sa kanluran. Hanggang dyan po mga kababayan, mga kapatid sa Islam at mga pinagpipitagan nating mga televiewers, napansin po ninyo ang aming ipinaglilingkod sa inyo na ito ay para sa kapakinabangan ng bawat isa sa atin na may kinalaman sa ating pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nagpapaalam kami sa pagsasabi po ng Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Fanar Community Channel. People question, people wonder about the influences I am under. Why I cover up from head to toe, so that my physical body doesn't show. My personality and character are more than can be shown with clothes from any store. People think, people assume that we are in a state of gloom. Those Muslim women must be oppressed. Just look at how they are dressed. If only they knew how I feel inside. All their beauty, they also hide. Ah